Ito yung Sharp ES W600. Anong nangyari dyan, pag ini-on mo, umuugong lang. Yan. Tapos pag tinulungan mo, yan, umiikot. Yan. Ayaw. Then na-experience ko dyan, umusok yan. Kasi naka-duty sa loob ng CR. Pagbukas ko ng CR, naglalaba ako, puro usok na yung buong CR. Puno ng usok. So inakala ko na motor yung problema. Patayin muna natin. Chinek ko lahat, then okay naman, mukha namang okay yung motor. Kaso napansin ko yung usok galing sa ilalim ng motor. Punta tayo ngayon dito sa likod. So dito sa likod, tanggalin mo lang screw dito, tapos mabubuksan niya, ma-access niyo na yung likod na yan. Yan. Then syempre bago tayo magkalikot, syempre hugutin muna natin yung plug dun sa outlet. Oops. Yan. Sensya na madilim. Teka, check natin kung pwede siyang. Okay. Yan. Yan. Mukhang okay naman siya. Kailang tutulungan mo siya. Okay naman yung ikot ng motor. Malakas pa rin. Hindi naman nagbabago. So ayun, nangangamoy na. So, pag naamoy yung parang amoy, try natin. Parang amoy ano siya, gomang sunog. Kadalasan yun, akala ko dito sa rubber grommet. Hindi rin umiinit itong motor. Tapos ngayon, first time ko naka-experience ng ganito. Na-check ko na rin kasi ito. Yan, hugutin muna natin. Hugutin din natin yung capacitor dito sa gilid. Sa gilid lang nakalagay. Yan. Yan. First time ko na-experience sa pagbubukas ko ng washing machine. Hindi talaga ako nagre-repair guys ng washing machine. Yan, nakita ko lang. Yan, sabog. Dito galing yung usok. Kaya siya amoy goma. Then try nating palitan ng capacitor. Nakabili ako ng capacitor sa Raon. Pwede rin sa online. Sa online nasa 75 to 150 yung price ng isang ganito. Bali 11 microfarad, 450 volts. Sa Raon nabili ko lang to ng 80 pesos, pero sabi nung tropa ko na nagre-rewind ng mga motor, ang bili daw lang niya parang 50. Siyempre sa mga technician talaga, mura talaga ang bigay. Pag retail kasi medyo mataas. Sana walang ibang problema to. Itatry ko kung gagana pag ito lang muna yung papalitan. So hindi ko muna siya i-fix. Puputulin ko lang to, then isasalpa ko na to. Okay, hugot muna wire. Nako, umulan pa. Ito lang lagi ang ginagamit ko. Nabibili rin lang sa sa Lazada at Shopee. Tawag dito, ayan. Heat shrink tubing. Search nyo na lang para malaman nyo yung price. Wala ito, kung tutusin, wala namang polarity. Non-polar to. Kaya yung mga capacitor ng ganito, kahit baligtad, okay lang yan. Prepare ko lang siya just in case ilak ko na to. Ang ingay ng ulan ng ating vlog ngayon guys, sorry, biglang umulan. Dapat isang mahaba, isang maigsi para hindi magdikit. Kahit na isa-secure nyo yan, ganun ang gawin yung habit. Since test lang naman to, hindi ko muna siya ilalak. Hindi ko muna tetaypan. Gusto ko lang makita kung gagana. Kasi iniisip ko dito, baka may shorted na sa motor. Kaya test muna bago i-fix, bago taypan. Tago natin, baka sumabog. Okay, game. Let's go. Uy, mandar. Yun. Gumaan na guys. Ayan, dapat bumalik yan mag-isa. Kanina hindi bumabalik Okay. Ayos na. Buti na lang.
So yun, ganun lang mag-repair ng ano ng mga washing machine na kunwari naamoy niyo na amoy gomang sunog. Pero syempre, iba pa rin pag yung nangangamoy yung belt ha. Nag-aamoy sunog din yan eh. Ito nga lang may kasamang usok, as in smoke machine talaga yung itsura. Okay. Parang ano siya, mas lumakas ngayon lalo yung motor niya. Dahil dun sa bagong capacitor na kinabit natin. Malalabang ko na yung baligtaran kong brief. Mas gusto ko kasi maglaba dito sa ano, sa manual na washing machine na to kaysa dun sa automatic. Meron na akong automatic eh, Timano. Pero mas gusto ko talaga to sa manual. Ayan. Ayos na. Shoutout sa aking mga tropa kay Motopops. I-visit nyo yung channel niya na Motovlog. At subscribe din kayo para matulungan natin yung channel niya na lumago. At kay Rush28, bisitahin nyo rin yung mga ano niya, unboxing. Mahilig din to sa gadgets. Halos mapuno na yung bahay niya sa dami niyang mga binablog na mga appliances at saka electronics. Kay JFG Isko, siya naman yung tanungan ko tungkol sa mga electric motor. Siya din yung nagpayo sa akin sa pag-ayos nitong washing machine. Kung motor nga may problema, dadalhin ko sa kanya. Instructor siya, nagtuturo siya ng kung paano magbaklas, kabit at modify ng mga electric motors and transformers. Sisiksi ko na lang siya sa gilid. Mahalaga lang ilayo natin tong wire dun sa motor. Siyempre baka sumabit do sa propeller niya. Ito. Yan, hindi naman siya mababasa. Yeah boy. Okay, naipasok din. Siniksi ko na lang dito sa sulok. Marami naman siyang mga ano dito, cubicle sa loob. Tutusin, mas madali pa mag-troubleshoot at repair talaga nitong mga electrical appliances na to kaysa sa mag-repair ka ng TV at amplifier. Kaya kayang-kaya yun ang gawin to sa bahay, guys. Yan. Gana na ulit yung ating washing machine. So guys, iba ang amoy ng usok na nasunog yung motor. Pagka yung motor yung nasusunog, amoy sunog na kable talaga yun. Hindi amoy goma. Yan. Okay na. Okay, buhay na ulit. Yun lang mga tol. Sana may konti ulit kayong natutunan sa ating basic tutorial. Thanks for watching.